Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Nung una, ang tinatarget ng Marcos administration, si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, para mai-divert lang yung issue ng flood control. Pero ngayon, nag-iba na naman ang diversionary tactics ng administrasyon ni Bongbong Marcos pamamagitan ni Boying Remulla. Ang tinatarget ngayon, si Senator Bong Revilla. So, para magtatanong ka or para mapapaisip ka ng kaunti, paano nangyari yun? Tumakbo bilang senador sa alyansa ni Bongbong Marcos itong si Bong Revilla, pero bakit parang siya ngayon ang tinatarget ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Siguro ito ang dahilan kung bakit si Bong Revilla ang isa sa mga nagiging target ngayon dahil may kinalaman ito sa isyong political sa Cavite. Tandaan ninyo, si Bong Revilla, ang kanya, may hawak ng Cavite. So, kumbaga maraming parte ng Cavite, hawak na yun ng mga Revilla. At ang kabilang side naman, hawak naman ng mga nila Boying Remulla. So, parang merong rivalry yung dalawa. Kaya, nakikita ngayon natin dito na mukhang ginagamit ngayon ni Boying Remulla yung kanyang pwesto para, alam niyo yun, talunin ang mga Revilla sa eleksyon sa 2028. So ito panoorin natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Pepiestahan na naman si Senator Revilla. Pero ikikwento ko sa inyo kung ano talaga ang tunay na nangyayari dyan kay Senator Revilla. Sisimulan natin sa pamamagitan nitong balita na ito. Ito, papakita ko sa inyo, ha? So, chotomate. Ayan. Yan. Kita niyo yan? Anong title? Nita. Ano yung Nita? Nita question Raps versus Revilla. Ano yung NITA? National Institute for Transparency and Accountability. Ang linaw-linaw na po dyan, ha? Sabi dyan, in a PAC press conference, NITA Executive Director Carlos Ayala raised alarms over the potential prosecution of former Senator Bong Revilla. Sinasabi dito, tatagalugin na lang natin, ha, kasi para mas malinaw ang ating paliwanag dito, ha. Ang grupo na ito ay nagki-question dun sa paratang kay Senator Revilla. Kasi kung maaalala ninyo, nung una wala naman sa eksena si Senator Revilla. Hanggang pumasok itong yung DPWH official. Na sino yun? Na bit ni Remulla. Tandaan nyo? Yung si Remulla na dating DOJ? Lagi niyang kasama yun. Bit niya yung si ano ang pangalan nun? Si Alcantara ba yun? Chotomate, ha? DPWH. Pero yung sinasabi nga ni Banat Bay, kung babalikan nga ninyo, di ba? Nung unang hearing ng Blue Ribbon Committee, nung si Marcoleta pa yung may hawak, ang madalas na binabanggit lang doon, Jingo Estrada, Joel Villanueva. Diba? Kung tama yung tama yung pagkakaalala natin. Ngayon, after mapalitan si Marcoleta, doon lumabas yung pangalan ni Bong Revilla. Pero medyo nung medyo later part noon, bago dumating yung paglabas ng sinasabi ni Banat Bay na isang taga DPWH. Alam ko naman kung sino yun, pero maganda na si Banat Bay yung magsabi. Biglang may konting pitik na lumabas yung pangalan ni Senator Bong Revilla. Pero mas nadiin na nung naglabas na ng statement yung sinasabi ni Banat Bay na kasama ni Boying. So ito, pakinggan ninyo.
hindi si Alcantara. Sorry. Si isa, official, wait etong si Bernardo, yun. Kasi yung pangalan niya, pangalan ng Comblo. Bernardo. Diba? Yung si Bernardo, noong una wala sa eksena eh. Lahat ng mga nagsasalita, hindi pa kasama si Revilla. Pansinin ninyo ha. Sino lang ang nagdala kay Revilla, sa yung pangalan ni Revilla? Si Alcantara, si Bernardo. At every time na umaatin si Bernardo, ang may bit-bit sa kanya, si Remulla. DOJ Secretary pa to si Remulla. At the same time noon, naalala nyo, may inabutan pa na papel, di ba? Yung affidavit ni Bernardo. Di ba? Yan, lagi siyang ganun. Kesyo daw, noong una, sa salita ni Bernardo, wala pa si Revilla. Nung pangalawang mga pumunta, meron na. Yung pangatlo, iba na naman ang kwento, nadadagdagan yung kwento. At every time pumupunta si Bernardo sa Senado, kasama si Remulla. Ganito kasi kwento niyan. Dito sa article na to, sinasabi dito, na itong walang dokumento, walang testigo, walang pisikal na ebidensya, puro kwento lang, hearsay o chismis lang. Yun ang sinasabi nitong article na to. Hindi lang si Revilla pero siya lang inuusig sa parehong salaysay. Dinidiin si Revilla. Yung iba, tinigilan na. Halimbawa, si Chis Escudero, Mark Villar, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Grace Poe, Nancy Binay, Sani Angara. Yung mga nabanggit, nawala na. Pati nga si Bam. Pansinin nyo, pati yung mga congressman na binanggit ng mga diskaya, ba natigil? Wala nang naimbestigahan. Ngayon, may iniimbestigahan sa ICI, pero anong sinasabi? Executive session lang. Diba? Pero pakikita nyo, bakit yung mga congressman wala pang nakakasuhan? Walang sinasabi itong si Boyeng Remulla na, alam nyo yun, na papunta na doon sa pagkakaso. Pero pagdating sa mga senador, maingay siya na merong ng makakasuhan. Meron ng mawawaran. Isipin niyo maigi, bakit kaya? Bakit? At bakit itong si Bong Revilla ngayon na tinatarget ng Bong Revilla? Si Bam Aquino sinabi dito eh. But none of them, sabi diyan sa article, recommended for charges. That's something fishy. Bakit si Revilla lang ang nire-recommendang kasuhan? Di ba? Merong mga butas na hindi ka panipaniwalang kwento. Sabi ng Nita ho nagsabi, yung grupo, tinawag daw na testigo na close friend si Revilla. Pero ang kwento ay walang kasamang tao, walang security, walang dokumento, walang koordinasyon. Ayon sa Nita, walang batigang opisyal ang gagawa ng ganito ng kapabayaan. Hindi man lang pinagsalita si Revilla bago pinangalanan sa publiko. Sabi na Nita, hindi sinumon si Revilla, pinatawag si Revilla, hindi daw si pinatawag, hindi binigyan ng pagkakataon sumagot, pero pinangalanan agad sa publiko. Hindi na pinatawag sa Senate si Revilla. Wala naman, hindi naman sa Senate eh. Kung tutusin, pwede na siyang tawagin. Binyenendra ko siya. Bakit hindi pinatawag? King Lacson. Para kung magkaharap sila ni Jan Marcos. Magkaalaman kung sino yung kasama. Nabasa ng ulit. Pero walang ganun nangyari. Alam mo, sabi nga nila, sabi ng Nita, ang summary ng article na ito ay mahina at chismis lang ang lahat ng ebidensya kay Bong Revilla. Hindi siya pinakinabangan pinakinggan bago inakusahan. At bakit siya lang ang inuusig kung marami ang nadadawit. Kaya humiling sila ng patas at independent investigation. Ganito kasi ang kwento niyan.
Okay, kwento ko lang sa inyo, ha? Bahagya, kasi may narinig akong kwento. Sa Cavite kasi, dati palang magkaaway ang mga Rimulya at ang Revilla sa politika. Actually, medyo magulo nga daw dyan. Di ko alam kasi bata pa ako eh. Pero noong unang panahon daw, magulo daw ang politika dyan sa Cavite. Until nag-usap yung dalawang pamilya. Pamilya Rimulya, Pamilya Revilla. Naayos, nagbigayan sila. Sa'yo ang tundo sa akin. Pero pakikinggan mo naman yung pangalan nila, no? Revilla, Rimulya. Mukhang may parang merong, kumbaga sa magkamag-anak, parang baka merong konting bloodline. Kasi parehas ng natulido, Rimulya, Revilla. Parang isang letter lang ang pinapalitan eh. Tundo sa akin ng Maynila. Sa'yo ang distrito na to, sa'yo ang distrito na ito. Hati, para wala ng gulo. Okay? At nakita naman dating governor din ng mga Revilla eh. Pero binigyan ng pagkakataon ng mga Rimulya. Ganyan. Ang problema ngayon daw, ang kwento dyan sa Cavite, wala nang matikas na Rimulya. Bakit? Kasi, aside from hindi talaga matikas yung isa doon. Huwag yung tanong nyo kay Sir Jack, may naamoy si Sir Jack dyan eh. Hindi, ito since si John Vic ay DILG na, si Rimulya, yung isang Rimulya pa, di ba? Yung malapit na. Malapit na ano? Hindi, malapit nang hindi makita. Ang itim na kasi. Di ba? Nasa ombudsman na. Wala nang Rimulya papalit bilang gobernador at yung iba pang mga Rimulya. Kasi yung ibang mga kapamilyang Rimulya, palpak. Hindi naman kilala. Hindi lang yun. Tapos yung isa pa doon, nahuli yung diba? Pinapswerte lang yung kakalik ay nakapalat mo. Hindi nag-resign, hindi nag-resign. Yung mahuli yung anak niya, matimanggap. Pero ang iniyayabang ngayon, nakitid naman eh. Hindi naman napasok sa patunayan pero kung titingnan mo naman, sino ba yung kakay na pinakpahan? At the same time, marami tayong naririnig na sa Cavite nga daw, lalo may tutulong part dito. Doon talagang talamak daw ang mga substance. Yun ang sabi nila sa mga nababalitaan. Unlike dun sa mga area na hawak ng mga Revilla, yun yung masasabi mo na medyo hindi ganoon. Although meron, pero hindi ganoon katalamak na gaya nung hinahawakan. Hindi lang yun. Mahina. Yung iba meron pang, alam mo na, shady background. I-google nyo na lang. Di ba? Ang problema, ang mga Revilla, yung mga anak, kapatid ba yung isa, pinsan or something. Basta lahat ng Revilla, maganda ang takbuhin. Kahit nga si Mayor Lani, maganda ang takbuhin sa Cavite. Sa madaling salita, yung mga tao, nakikita na ma-occupy ng itong mga posisyon sa Cavite ng mga Revilla. One, buwisit na sila sa mga Rimulya. Two, may isa pang, alam mo na, nahuli. Three, talagang wala na. Ibig sabihin, walang maayos ngayon. Okay? Ganun ang nangyayari. Kaya daw, ngayon, sabi nila, tila dinudurog ng mga Rimulya ang Revilla. Pinuputikan, dinudumihan. Kaya nga, di umano, allegedly, itong si Bernardo, yung DPWH, bigla-bigla na lang nadamay si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla. So, ibig sabihin, mabaho ang diskarte ng mga Rimulya pagdating sa politika. Alam niyo,
imbis na gandaan nila yung kanilang panunungkulan, na-redeem nila yung kanilang pangalan sa pagkakataon sa politika ng Katoliko. Ginagamit nila yung marunong para. Ito, ginagawa ko yung ibang Revilla. Pero, nasa tao pa rin yan eh. Kung nakikita sa mga taga-Cavite, makikita nyo naman kung paano magpalakad yung mga nakaupo ngayon na remote. Kung nakikita nyo hindi na maganda magpalakad, parati pa silang nananalo. Nasa inyo naman ng kapangyarihan na palitan sila. Ba, yun nakakapagtaka doon, bakit hinahayaan ng mga taga-Cavite, especially nga yung may hawak ng mga Remulla, na sila pa rin ang iupo nila, despite the facts na ganyan ang style ng pamumulitika ng mga Remulla, imbis na performance-based, yung dirty tactics ang ginagamit. Na nung una naman, wala sa testimony niya. At the same time, pinadiin ng pinadiin. Idadamay nga daw yung buong pamilya. Para bagang idinidikit yung mga pamilya ni Senator Bong Revilla para masira sa Cavite. Kasi ang prediction sa 2028, walang mananalong Remulla dyan. Burado na ang Remulla sa Cavite. Yan ang sabi sa akin ng mga taga Cavite. Kinikwento nila. Mawawa naman ang mga Remulla kung sakasakali. Kasi pagdating ng 2028, yung mga Remulla, sigurado, merong, kumbaga, yung karma, gagabaan yung mga yan, lalong-lalo itong si Boying. Antayin niyo yung gaba. Sabi nga nila, di ba, yung karma, digital. So, i-enjoy mo yung 3 taon na ikaw yung nakaupo, na hindi ka pwedeng tanggalin dyan dahil si Bongbong Marcos ang presidente. Pero pag si Bongbong Marcos wala na sa posisyon, antay-antay lang. Kapag gumulong yung gulong ng buhay, antayin mo. Sana maging ready itong si Boying Remulla sa kakaharapin niya sa mga pinagagawa niya. Kwento nila sa akin. Wala naman, una-una palpak talaga mga Remulla sa Cavite. Walang nagawang maayos. Sabit-sabit. Hindi, tanungin nyo na lang yung mga nasa Cavite. Tanungin nyo, sino talaga mas gusto nila? Revilla o Remulla? Revilla pa rin. Kaya kailangan durugin daw ang mga Revilla sa politika. Ito ang ginagawa ngayon kay Senator Bong Revilla. Kaya nga, pati itong NITA, itong grupo na NITA, hindi ko to kagrupo. Grupo ng NITA, National Institute for Transparency and Accountability, duda sa mga ina-accuse kay Senator Bong Revilla. Duda sila. Pangalawa, easy target kasi si Bong Revilla kasi dati nang nakasuhan. But, remember, he was acquitted doon sa kaso niya. Kasi yung ibang mga media, tingnan nyo, kasama yung mga media na naninira Laging sinasabi, pangalawa nyo na to, pangalawa niya na yan. Pangalawang ano? Hindi nila sabihin na napawalang sala si Senator Bong Revilla noon. Walang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, talagang malinis si Senator Bong Revilla noon. Kasi nga, remember the story? Ipapaalala ko lang sa inyo. Politics. Dahil si Senator Bong Revilla at saka nung panahon na yun si Jinggoy, sila yung mga umagainst kay Pinoy noon. Kaya nga 'di ba binitbit sa Malacanang? Naalala nyo yung kwento? Binitbit sa Malacanang yan si Senator Bong Revilla nung panahon ni Pinoy para kausapin. Tapos ayaw niyang pumayag, hindi siya pumayag. Tapos ang nag-drive pa daw ng sasakyan si Mar Rojas. Diba, pinaligoy-ligoy si Bong Revilla. Actually, parang hindi nga sinama yung mga security niya Silang dalawa lang ni Mar Rojas dun sa sasakyan, siyempre, plus yung security ni Mar Rojas. Then pumunta sila sa Malacanang. So yun yung pinaka-naging kwento dyan na sinasabi nga ni Bong Revilla na tinatry siyang i-bribe nito ni Pinoy sa pamagitan niya ni Mar Rojas. Kung tama yung pagkakaalanan natin. Hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari ni Pinoy. Doon siya
pinatungan na ng kaso, pinakulong na, sinira na. Kasi at that time, siya pala, ang taas niya sa ratings, siya pala ang susunod supposedly tatakbong presidente nun. Para tumapat sa bata ni Pinoy. Hanggang ipinakulong para masira yung pangalan. Alam mo naman tayo, minsan mga Pilipino, judgmental tayo eh. Minsan hindi na natin inaalam ang istorya. Basta inaksahan sa media, sira na, sira na. Ganun eh. It's all about perception. So nung Correct, di ba? Kapag ang isang sa Pilipinas, kapag ikaw ay nakulong, hindi naman iniisip ng tao na bakit siya nakulong, ano bang rason bakit siya ikinulong. Siyempre, depende yan sa kaso, depende sa kung ano yung naging judgment. Kasi may mga kaso, italiliwanag ko ito. Pag non-bailable, pag may pera ka, hindi ka pwede nila. Pero meron mo mga kasong mga bailable, pero dahil wala ka ng pera, mag-aantay ka talagang matapos yung kaso. Bakit ka magagalit? Diba? So, ganyan sa Pilipinas. So, nung sinira siya sa publiko, sa mata ng tao, perception. Pero magtataka ka, kasi ito eh, isipin mo mabuti ito mga kababayan ah. Kung talagang sablay ang mga Revilla, bakit paulit-ulit silang binoboto, pati yung mga anak, sa Cavite? Wala pa ata ako natanong na taga Cavite na magsasabing, ay, ang mga Revilla, loko yan. Ang mga Revilla, abusado yan. As a matter of fact, marami dyan. Pati nga yung kapatid ba yun o pinsan? Eh, umaangat din. Magaling din daw sa Cavite. It is true naman, di ba? Kung paano ka pa mamalaki yung Revilla, bakit umamayagpag ang pamilya? Bakit ang mga Revilla ngayon, ang ibuugungan pagdating ng 2020, so, nasa performance base paano yan, dapat ganun tayo tumingin base sa resibo. Kaya ang problema, sumamit ng pera, yun na tayo. Nandito lang po muna, maraming salamat. Love it.